Oh. Oops, guide me Lord. Oops. Oops, sabi ko na nga ba eh. Yeah. Alright guys. Bumagsak tayo guys. Oops. Okay guys, we are ready. Tignan ang dala natin. Ha? So yan, mga dala natin. Ayan. Going to Tampere. Ang hirap na maraming bit-bit ah. Alright. Magdadrive ako ng 4 hours. Kita ba? Ayan. Hello internet. So guys, dito na tayo, ready for biking. At maganda yung araw ngayon. Sunny day. Alright, first time ko actually magbike ngayon. After a year. So hindi pa nakaset lahat yung mga gear natin. And today is -3. Malamig. -3 ang klima ngayon. At maganda yung takbo ng bike ngayon. After 1 year na na-stuck. At natabunan ng snow. Ayan. Actually, malamig sa mukha. Dapat naka-bonnet pa rin ako. May cover ako sa mukha. Medyo, ako ngayon, hindi muna ako mabilis ngayon. Kalmado lang. Kasi yung shifting ng gear, hindi ko pa kabisado. Yan. Uphill tayo, guys. After 1 year. So cool down. Cool. Yun. Go again. Yes. Yan, okay na. Medyo mababa na yung seat post natin. Naka-gloves ako kasi malamig talaga siya. So dapat may cover pa ako dito. Masakit yung hangin. Walang pagbabalik ka ulit sa exercise. Tapos malamig pa. Wow. So this is it guys. Ayaw kong pumunta. So ito. Dinadaanan natin. Nice. Okay naman pag-promeno tayo. Makapit. Kaya lang dumudulas yung gulong. Yan, naririnig nyo. Ano siya? Crunchy. Ay, tignan nyo yung nag-i-ski. Hey! Gusto kong maranasan yung gano'n. So kung mura lang yun eh. Yung may mga second hand na gano'n, ski. Pero kailangan talaga ng practice. Sumasakit na yung legs ko. Tapos yung ano ba to? Balakang ba yan? Tanda na talaga. Yung bewang ko. Dahil pataas pa baba. Hindi siya mahirap mag-pedal. Kaya lang kalaban mo rito yung lamig
dumandampis sa hey. Mataas kasi siya guys. Oh. Kita nyo ba? Ayan o. Oops. Isang sulyap ulit. Sing ganda no? Oh. Nice day. Balita ko pala ano ba? Number 1 naman daw ulit ang Finland sa pinaka masayang lugar, bansa sa buong mundo. The happiest country in the world. Ngayong 2025 I think. Correct me if I'm wrong. I think it's 7 or 8 consecutive na number 1 na yung Finland sa buong mundo. Pinakamasaya. Nag-uusap nga kami nung barkada ko sa yung friend ko sa New Zealand, si Jimar. What's up, Jimar? Shout out sa'yo, bro. Sabi niya sa akin kagabi, napanood daw niya na number 1 na naman daw ang Finland na happiest country in the world. Nakita daw niya sa Facebook, may nag-post daw doon na Finland again, the happiest, number 1, top 1 happiest country in the world. So maaaring maraming nagtatanong siguro or tinatanong nyo rin sa sarili nyo, ano ba yung batayan ng pagiging happy? Bakit laging pinakamasaya ang Finland, laging top? Yeah. So ibig sabihin kasi minsan nagkakaroon tayo ng misunderstanding sa definition ng happiness. Tapos hindi natin alam yung impormasyon, kung ano yung batayan ng pamimili nila para dun sa happiest country in the world. Sinasabi, oops, pababa to. Slow lang tayo, ingat. Woo! Meron silang criteria guys, yung happiest country in the world. Hindi yung definition natin, sarili natin, individual definition. Hindi yun ang, maaring meron nakukuha doon, pero may criteria yung pagiging happiest country in the world. So, plan ko na gumawa ng reaction video kung bakit ba, di ba? Yung huli ko nga nabasa, that was 2019, starting 2019 to 2022, yung top ng pinakamasayang bansa sa buong mundo ay yung number 2 yung Norway, tapos number 1 yung Finland ulit. So bakit lagi sila? Ano ba yung basihan, di ba? So meron yan. Pinaliwanag nila dun sa video na yun, napanood ko. Anyway, part of lang nung gusto kong i-share sa inyo. Gagawa ko ng full video. Yung full video ng happiness country in the world. Bakit daw hindi US? But laging Finland and Norway, Denmark, di ba? Iceland. Yan yung mga laging Switzerland, mga nasa top. Bakit nga ba? So malinaw naman yung pagkaka-explained ng mga professor. Ba? Para sa akin lang guys, yung happiness, sabi ko nga kagabi kay Jimar,
yung friend ko sa New Zealand. Yung individual differences talaga yon. Pero isa yon, kasama yon sa criteria na paano sila mamili ng pinakamasayang bansa sa buong mundo. Individual differences yung pagiging masiyahin natin. Pero ulit, sabihin ko ulit na hindi lang doon nakabase yung title na happiest country in the world. Hindi lang yung ano natin, definition natin as individual. Nakabase rin yan sa buhay ng tao, pamumuhay ng tao sa bansang yan. At nakabase din yan sa government benefits. Balik tayo. Yung government benefits ng bansa. Yung nabibigay ng bansa, ng government sa mga tao nakatira sa loob ng bansang yan. So lahat yon kinonsider nila. Yung pamumuhay, paano ba mamuhay ang tao, at yung sa lugar, situation ng buhay, walang trabaho, tapos yung may mga single mom, nagkaanak, salary, lahat yan. Marami pa guys, marami pang mga factors na isinama nila. So, doon sa pag-aaral na yon, siguro nga, di ba? Kasi Finland yung laging lumalabas eh. Siguro nga, yung Finland yung pinakapasok dun sa definition na yun. Worldwide yun, guys, ha? Hindi lang sa Europe. Yung criteria na yon, based sa buong mundo. Hindi gawa-gawa lang ng Europe. Kaya sila lagi nanalo. So, pinaka-top doon sa points is Finland. So, yehey! Proud din. Sabi ko nga, hindi individual. Ano yan? Decision. So, maaaring nagtatanong kayo. So, paano yan? Kuya Joe, ang saya-saya nyo na dyan. Kasi, nandun na kayo sa pinakamasayang bansa. Pwedeng oo, pwedeng part of, pwedeng hindi. Yan, kanya-kanya ang definition yan, di ba? Yung pinakabansa, ibig sabihin, andun na siya, kompleto na siya. Kung paano mo na lang i-adapt yung sarili mo. So yung sa amin naman, nandito kami masaya. So dapat i-embrace namin kung ano yung mga criteria na yon. Pero kung lagi kang kumukontra, lagi kang nagko-compare, ay may iba yung definition mo dun sa criteria nila. Kaya sasabihin, hindi naman. Ito na yung mga sagot ng mga iba ngayon na against sila. Yung mga hindi ina-embrace o hindi na-acknowledge or hindi ipinapamuhay yung criteria na yon na meron ang Finland. So, nakabase sila sa kanilang definition o sa kanilang pagkakaalam. Nakabase sila sa sarili nilang kasiyahan. Oh guys, bumaba ulit ako. Tignan nyo naman. Oh. Pahinga tayo ng konti. Kaunting impormasyon. Bitin man. Di man sapat. Pero at least meron, di ba? Mas mabuti na yung meron kayong konting impormasyon. Pero sabi ko nga, pinaplano kong gumawa ng video, reaction video. Kahit mga 20 minutes na
share ko lang yung sila na mismo yung pagsasalita. Yung mga professor ngayon. Para mas malinaw, mas expert sila. Ako, sinishare ko lang yun. Yung napanood ko sa kanila. Maaring kulang-kulang pa. At mas maganda yun, yung isi-share ko sa inyo yung buo. Ay, ako, pagod. Ayan, pagod ako sa pag-explain sa inyo. Hindi, papagod ako sa pagbabike. Dulas. Oh my God. Oops. Slowly. Oops. Guide me, Lord. Oops. Sabi ko na nga ba eh. Alright guys. Bumagsak tayo guys. Oops. Okay. Alright. So, oops. Sakit. Okay lang. Okay, we're safe naman. Medyo bumaliktad lang yung natin. Manibela. So ayusin natin. Okay. Kaya pala yung kanina dito. Okay. Okay, you are safe. Yeah. I'm okay. I'm safe. Thank you. Okay. Yeah. I work slowly but yeah, it's yeah. These to my hand and walk. Going there? Oh, okay. This is so icy. Oh. I can't. Yeah, I tried it but it's not so working. Yeah, thank you. Try again in the summer. Yeah, I will. Okay. Thank you. Nakita ako guys ng yung finish bait. Kita niya akong bumagsak. Yeah, tignan natin na ayos ko yun. Yan, so na-record. Yeah. So, yan. Dito na ako. Nakita niya akong bumagsak. Okay naman, sawa ng Diyos. Sige, sabi ko guys, dito na tayo guys sa gilid. Ano siya kasi, pababa yan. Talagang sobrang dahan-dahan yung ginawa ko, kaya lang
Wala talaga. Sobrang dulas kasi tignan nyo guys, oh. Napaka ano talaga siya. Napakadulas. Yan. Makita nyo. Pababa kasi yan eh. Mula doon. Doon ako bumagsak sa gitna. So ngayon dito tayo sa edge. Hindi tayo pwede dyan sa ano. Yan. Sa edge tayo ngayon. Oops. Yan. Oh. Kaya yung mga Pinoy, huwag nyo nang subukan guys pag ganyan, pag ganito yung situation, yung daan, yung mga nagbabike. Hindi obra talaga yung ano, yung ano natin, 80 ano natin, wheels natin. Makapal yung gulong ko, pang ano siya talaga, pang rough road. Pero syempre snow yan. Ice block yan. Yan yung tinatawag na ice block. Ayos natin yung ano guys. Yung bag ng cellphone natin. So okay naman, everything's fine. Okay naman, wala kang sugat. Thank you Lord. Maayos naman. Ayos. So dito tayo ngayon. Sabi nung ano kanina, yung matanda, bumagsak na din daw siya. Malala pa sa kanya. May edad pa yun ha. Siguro mga ano na yun, magsi-60 na. Dumalos-dos daw siya mula doon. Dito oh, pababa. Kaya pala yung nakita nating matanda kanina, tinanggal na yung ski niya, naglakad na lang siya. Oops. Dito tayo guys. So pwede na siguro dyan. Kaya lang, oops, gusto ko lang manigurado. Pag ganito, okay siya dito. Mga ganyan. Yan. Okay. Oh. Huh. Ito pa rin tayo. Lakad lang tayo sa ano, sa edge. Dito sa baba. Okay. Delikado na sa taas eh. Okay. Siguro okay na dito. Try lang natin. Ayoko. So dito muna tayo. Baba na lang natin yung bike. Okay. Dito tayo. Experience. First time kong magbike sa ganitong, sabi ko kanina. Kanina pa lang, simula pa lang natin magbike. First time kong magbike sa ganitong situation. Dating ko.
here, guys. And the winner is Uniram. Whoo! All right, thank you guys. Please like and share. God bless, guys.